Edukasyon sa pagpapakatao. 9. Module 15. Lipunan sa pagtuklas ng buhay. Ikalimang linggo, unang araw. Kasanayan sa pagpapakatuto. Natataya ang lipunang ekonomiya sa isang barangay, pamayanan, lipunan, bansa, gamit ang dokumentaryo o photo o video. Matapos aralin ang module na ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang espiritual na pangangailangan ng lipunan para sa ikabubuti ng lahat. Nagkakaroon ng pag-unawa sa totoong kabuluhan ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya na isasagawa ang mga ito para sa pagkilala sa sarili at kabutihan na maidudulot mo sa lahat. Magandang araw! Ito ang edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang. Narito tayo upang talakayin ang aralin. Subukan natin ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng paunang pagsubok. Basahin at unawaing mabuti ang mga pagsubok sa ibaba. Piliin mula sa talaan ng mga katangian ng lipunang sibil na nasa loob ng kahon na naglalarawan sa bawat item. Una, hindi isinasang-alang-alang ang kalagayang panlipunan ng mga kasapi, anuman ang estado sa buhay. A. Bukas sa pagtatalastasan. B. May isinusulong na pagpapahalaga. C. Pagiging organisado. D. Pagkukusang loob. E. Walang pang-uuri. Magaling! Letter E. Walang pang-uuri. Ikalawa, ang isinusulong nito ay hindi pansariling interes kundi kabutihang panlahat. A. Bukas na pagtatalastasan. B. May isinusulong na pagpapahalaga. C. Pagiging organisado. D. Pagkukusang loob. E. Walang pang-uuri. Mahusay, letter B, na isinusulong na pagpapahalaga. Ikatlo, walang pumipilit, nananakot o nanggigipit sa mga kasapi nito upang makisangkot. A. Pagbukas sa pagtatalastasan. B. May isinusulong na pagpapahalaga. C. Pagiging organisado. D. Pagkukusang loob. E. Walang pang-uuri. Ang tamang sagot ay letter D. Pagkukusang loob. Ikaapat, patungo ito sa pagiging institusyon ayon sa hinihingi ng pagkakataon sapagkat nababago ang kalagayan ayon sa mga natutugunang pangangailangan. A. Bukas sa pagtatalastasan. B. May isinusulong na pagpapahalaga. C. Pagiging organisado. D. Pagkukusang loob. E. Walang pang-uuri. Ang sagot ay tama, letter C. Pagiging organisado. Ikalima, ang tao ay kailangan mamuhay ng may karangyaan sa lipunan sa lahat ng pagkakataon. A. Bukas sa pagtatalastasan. B. May isinusulong na pagpapahalaga. C. Pagiging organisado. D. Pagkukusang loob. E. Walang pang-uuri. Tama! Letter A. Bukas sa pagtatalastasan. Kumusta? Tama ba ang iyong mga sagot? Mahusay! Naalala mo pa ba ang mga huling paksang tinalakay? Halika't tayo magbalik-aral. Hanapin sa loob ng puzzle ang mga salitang may kaugnayan sa lipunan at media. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang unang salita ay tama, media. Ang ikalawa naman ay
fake news. Ang ikatlong salita naman ay lipunan. Ang ikaapat ay ang pagiging tapat. At ang panghuli, kabutihan. Sa panahon natin ngayon, bagamat natatamasa natin ang ating pangangailangan, hindi ito nagbibigay kasiguraduhan na tayo ay magiging ganap na masaya. Sa tulong ng mga lingkod ng Diyos na naghahanap din ng kabuluhan sa buhay, sama-sama nating nauunawaan na bukod sa material na kailangan, din ng tao ang pananampalataya. Dahilan na din upang mabuo ang simbahan. Hindi ka nag-iisa sa iyong pananampalataya. Hindi nawawala ang pagkamamamayan mo dahil sa pananampalataya. Ito mismo ang magtutulak sa iyo sa pagtulong mo sa iyong kapwa. Ang simbahan ay gumawa ng maliliit na unit gaya ng Caritas na tumutulong sa mamamayan sa pamamagitan ng feeding program, scholarships, at iba pa. Ang Couples for Christ naman ay nagpatayo ng pabahay sa tulong ng Gawad Kalinga para sa mga mahihirap. May halaga ang buhay mo sa lipunan. Sa tulong ng pananampalataya, nauunawaan na ang paglilingkod sa Diyos ay nagdudulot ng pagtulong sa kapwa. Kasama ng simbahan, isinusulong ang espiritualidad na espeto ng tao sa bawat kasapi nito. Tatandaan, ang kahulugan ng buhay ay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa paglilingkod sa Diyos. Pagsasanay, basahin at unawain ng mabuti ang mga katanungan sa ibaba. Ano sa palagay mo ang naitutulong ng mga lider ng moralidad o mga tagapaglingkod ng Diyos sa iyong pag-unlad? Ikaw ba ay masaya sa buhay na iyong tinatamasa? Paliwanag. Papakita mo dito kung ikaw ba ay mayroong kabuuan sa iyong loob? Ikaw ba ay nakakaramdam ng kasiyahan? Hindi dahil lamang sa material na bagay? Bakit kinakailangan ang lipunan sa pagtuklas mo sa buhay? May naitutulong ba sa iyo at sa kapwa mo ang iyong pananampalataya? Ano ito? Paano mo ilalarawan ang lipunan sa panahon ngayon kung saan dumaranas ito ng kahirapan dulot ng pandemic? Sa panahon ba ng pandemic, ang pananampalataya mo ang tumutulong sa iyo upang makaahon sa kahirapan pagdating sa espiritualidad? Pagkatapos mong maisagawa ang talaan, nag-iwan ba ito sa iyo ng hamon sa buhay upang maging aktibong kasapi nito? Paano mo ito nasabi? Ipaliwanag ang iyong sagot sa sagutang papel. Gumawa ng weekly planner ng inyong gawain sa pananampalataya at ipakita dito ano ang naitulong ng iyong pananampalataya sa iyo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ipapakita mo sa iyong weekly planner mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, at Linggo ang mga aktibidad sa iyong pananampalataya. Ilagay sa loob ng pyramid ang lahat ng iyong natututunan
at mga aral na tumimo sa iyong isipan. Dito mismo sa loob ng pyramid, ilalagay mo ang lahat ng mga bagay na iyong naaalala tungkol sa ating aralin. Ipapakita mo dito sa pyramid na ito ang mga importanteng bagay na natutunan mo na sa iyong palagay ang maisasabuhay mo sa pang-araw-araw mong gawain. Ipaliwanag bakit ito ang tumatak sa iyong isipan. Magbigay din ng mga dahilan bakit ito ang iyong napili. Bawat isa sa atin ay dumaranas ng hirap sa buhay, subalit patuloy pa rin tayo sa paniniwala na balang araw, sa tulong ng pananampalataya ay malalagpasan natin ito. At matatamo ang tunay na kasiyahan sa pamamagitan ng pagkakaroon at pagsasabuhay ng pananampalataya. Ngayon naman na nauunawaan mo ang kabuluhan ng buhay at ang ikabubuti nito sa iyong kapwa, ano naman ang iyong maitutulong upang ang uri ng lipunan na ito ay patuloy na lumago at patuloy na makapagbigay ng tulong at kalinga sa mga nangangailangan. Isulat sa table ang mga tulong na iyong maiaambag sa lipunan at simbahan, sa panahon man ng pandemic o sa panahon na may pandemic. Gumawa ng isang tula o kanta tungkol sa kahalagahan ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa panahon ng pandemic. Ilarawan sa iyong tula ang naging kahalagahan ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, lalo-lalo na sa panahon ng pandemic. Panapos sa pagsusulit, basahin at unawaing mabuti ang mga pagsubok sa ibaba. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng pangungusap, at mali naman kung hindi. Ang mga leader ng moralidad o tagapaglingkod ng Diyos ang isa sa ating nilalapitan tuwing tayo ay nakakaramdam ng kakulangan o kahunghangan sa buhay. Ang sagot ay mahusay, tama. Kalawa, ang pagkabuklod-buklod ng bawat kasapi sa lipunan ang siyang bumubuo ng simbahan. Ang sagot ay tama. Tatlo, isa sa magandang taglay na katangian ng simbahan ang pagsulong ng espiritualidad na aspeto ng pagkatao sa bawat kasapi nito. Ang sagot ay tama. Kaapat, lahat ng tao na lumalapit sa simbahan ay nagsusulong ng pansariling interes. Ang tamang sagot ay mali. Ang ikalima ay kailangan mamuhay ng may karangyaan sa lipunan sa lahat ng pagkakataon. Ang sagot ay mali.